So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito gagawin ko lang to ng content kasi medyo maiksi lang naman tong video na to eh. So ngayon kasi, ngayong araw mismo no, kumakalat po kasi itong picture at saka video ni Sara Duterte na meron siyang hiwa sa leeg. Okay, so actually itong hiwa pala sa leeg ni Sara Duterte, nangyari pa ito nung birthday celebration niya. Pero ngayon kasi, kumalat kasi itong video na to eh. So ito no, panoorin na lang natin ito. 8 seconds video lang naman to eh. Sige, ito, panoorin natin. Isang gidaog-daog mo dapat guwapa niya. Gidaog-daog ka guys. So yan, kanina yan kanina. So kung close up po natin, so meron po siyang, ano to, ano ba? Ano ba yung bulbol? Hindi, sorry. Ano ba yan? Galis? Ewan ko ba, no? So, parang kalmot, no? Kalmot. Hindi mo naman masabi na hiniwa ng doktor kasi medyo mababaw eh. So, kalmot. Parang kalmot to eh, or sumabit kung saan. And then, mga kababayan kasi. Okay. So, medyo naghanap-hanap ako ng mga lumang picture ni Sara Duterte kung saan ba unang nakita ito. So, lumabas pala ito nung birthday celebration niya pa. Okay. So, ito yung picture ng birthday niya nung nakaraang 2 weeks or 3 weeks ata. So, meron siyang bandage sa leeg. Okay. So, ngayon, ano bang issue ngayon? Dito? So, ngayon mga kababayan, no? Teka lang, no? So, tingnan ulit natin yung picture, no? Kung ano bang klaseng hiwa yan. So, yan. Hindi, kasi ito eh. So, kaya ko lang kasi ito nagawa ng content kasi napag-usapan naming mga vlogger kung ano ba nangyari talaga dito sa hiwa na to. Okay, so may nagsasabi na may mga, ito katuwaan lang naman to eh, no? So may nagsabi, so may nagsabi na naglaslas, di ba? May nagsabi na posibleng nagpagamot, at may nagsabi din na kinalmot. Kinalmot ng asawa daw. Yan tanong dito, may asawa pa ba si Sara Duterte? Kasi mga kababayan, no, ang nakakapagtaka kasi dito, no, kung babalikan po natin yung mga nangyari po noong nakaraang taon regarding nga dito kay Sara Duterte. Lumabas po kasi at na-expose po kasi yung weakness ni Sara Duterte. Especially itong mga nakaraan na buwan. So ngayon, no, kung babalikan po natin yung sinabi ni Sara Duterte nung birthday celebration niya, nung kasama niya si Amy Marcos. So ito, no, ito. Panoorin natin to, saglit lang to. Sinabi yan ng Vice Presidente nang mag-guest at makipagkwentuhan siya sa programa ni Senator Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, wala na siyang pakiramdam at manhid na siya. Tinanong naman siya ng senadora kung bakit. Pero tinawanan lang siya ng bise. Pasaring pa niya, bukas naman sa lahat ang mga nangyayari sa buhay niya. Balikan na lang daw ng publiko kung ano ang mga nangyari noon. But before last year, normal ka pa? Oo. Anyari? Anyari last year na nagkaganyan ka? Namatay yung feelings ko. Yung mukha talaga ni Amy nakakainis, no? Bakit dikit ng dikit itong si Amy Marcos kay Sara Duterte? Hindi ko lang talaga makuha, no? So, ewan ko lang sa'yo, Amy, no? So, lumalabas kasi ngayon na sobrang trapo ka. So, actually, no, alam ko naman at naintindihan naman natin na may utang na loob kayong pamilya kayo, kay Duterte dahil napalibing si Apo Lakay. Pero it doesn't mean na kailangan yung i-compromise yung kapakanan ng Pilipinas dahil po dyan sa utang na loob na yan. Ang dami pong kapalpakan ng pamilya Duterte, pero itong si Amy Marcos patuloy pa rin na sumusuporta sa mga Duterte dahil sa utang na loob. So, wag ganun, Manang Amy. Natatangahan po ako sa iyo. 'Di ba? Huwag niyo i-compromise yung kapakanan ng taong bayan at especially yung hustisya ng mga namatay noong panahon ni Digong dahil sa utang na loob. 'Di ba? Wala lang nabanggit ko lang, no, pero continue tayo. Namatay ang feeling. Aray ko! Yeah. Alam ko anong nangyari. Hindi pala namatay, pinatay yung feelings ko. Yan. So, ibig sabihin pala nito, manhid pala si Sara Duterte. So, actually kasi mga kababayan, no, alam nyo kung anong nakakatakot dito. Pag ang isang tao ay nagbanggit na manhid na siya, ang nangyayari dito, sinasaktan niya po yung sarili niya. Actually, ganun yun eh. May kilala po akong ganyan. may kaibigan po akong ganyan na sinasabi niya na manhid na ako, hindi na ako nasasaktan kasi sa daming problema ng na ang dumadaan sa kanya. Ito kaibigan ko to, babae din to eh. So nangyari nung sinasabi niya nga kasi parang hindi namin, kasi
parang hindi namin pinapansin na manhid na pala siya, di ba? Na sinasabi niya na manhid na siya, hindi namin pinapansin, pero eventually pala mga kababayan, ang nangyayari dito, sinasaktan niya na po pala yung sarili niya. Okay. So ngayon, kung itong nangyari kay Sara Duterte, kung aksidente man ito, so okay lang kung aksidente ito, pero kung ito ay senyales na pagiging manhid niya at sinasaktan niya na yung sarili niya, nakakatakot pala ito. So meron palang psychological disorder pala si Sara Duterte. Meron pala siyang mental health na problema. So sakto, ito yung isa sa mga programa ni dating Vice President Leni Robredo, yung tungkol sa mental health. So sakto, Sara Duterte, kung sinasaktan mo yung sarili mo, humingi ka ng tulong kay Leni Robredo. Pero seriously mga kababayan, kung sinasabi nga ni Sara Duterte na manhid na siya, actually itong video na to, matagal na to nung birthday niya pa to. Pero dahil nga po dito sa galis niya sa leeg na pinapakita ko nga po sa inyo, so nakunik ko po siya dito. So ngayon mga kababayan, kung sinasabi nga ni Sara Duterte na manhid na siya, hindi na siya nasasaktan, so at yung mga bagay na yan ay nagsimula nung before last year, so saan ka nasaktan? Ayan ang katanong ko dito, saan ka nasaktan? So nasaktan ka dahil sa confidential fund? Nasaktan ka dahil paubos na yung mga miyembro ng HNP? Nasaktan ka dahil sa nangyari sa pamilya mo about sa politika? Medyo mababaw po yun mga kababayan. Kasi bilang isang politiko, dapat handa ka sa mga ganyang klaseng mga pangyayari. O kung makukulong ka dahil sa ICC, kasi mukhang sangkot ka dito, kasalanan mo yan. Kasi ito yung mga pagkakamali na ginawa mo nung ikaw ay mayor pa, at yung nangyari naman sa tatay mo, ito ay pagkakamali na EGK nung siya ay presidente pa. So kailangan nyo talagang harapin yung consequences nyo dito. Pero besides doon mga kababayan, parang ang babaw naman kasi ni Sara Duterte kung tungkol dito sa mga problema nila sa politika, ang mga reason kung bakit siya naglalaslas ng leeg or kung bakit na siya manhid. So, ang isa pa sa mga question natin dito mga kababayan, kamusta na kayo ni Mans Carpio? Di ba? So, manhid ka ba dahil sa relasyon mo sa asawa mo na hindi na kayo magkasundo? So, ito bang kalmot mo sa leeg ay parte ng loving nyo ng basketball player? Hindi nga, kasi mga kababayan, ito lang, di ba na-chismis si Sara Duterte yun, Ako, hindi ko kinu-confirm yun, na may shota si Sara Duterte na basketball player. Pero merong blind item na mukhang siya yung tinutumbok. Kasi nga mga kababayan, kung i-connect na natin mga ka-streetwise, nag-birthday na nga po lahat-lahat. Nag-birthday na nga si Sara Duterte. Wala pa rin silang picture na mag-asawa. Hindi ba kayo nagtataka doon? So, saan ka naging manhid? Saan ka naging manhid? Naging manhid ka ba dahil sa asawa mo? Or naging manhid ka ba dahil sa mga pangyayari at dahil sa problema ng pamilya Duterte sa politika? Para malinaw, hindi pwede yung ganyan. Especially na ikaw ang gusto maging presidente ng mga DDS. At kahit ngayon, di ba, ikaw yung nangunguna sa survey. Hindi pwede yung ganyan na puro pagbibigay ka lang ng clue. Di ba? Hindi pwede yung ganun, dapat tinutumbok mo. Di ba? So yun mga kababayan, so ito medyo napaglaro lang talaga sa utak ko na ano ba itong sugat mo sa leeg? Di ba? Kasi sabi mo, manhid ka na, hindi ka na nakakaramdam ng sakit, so ibig sabihin ba nito na sinasaktan mo ng sarili mo? Actually, patingin ka, nakakatakot ka, no? So yun mga ka-streetwise, so kayo nga po, masabi nyo nga po dito, sa usap-usapan po namin sa group chat, at saka yung mga nakikita po namin mga comment po sa Facebook regarding nga po dito sa pananakit ni Sara Duterte di umano sa sarili niya. So may mental health issues na ba si Sara Duterte? Kasi ulitin ko lang, nakakatakot po kasi ang tao na nagsasabi na hindi na siya nasasaktan. Ang ibig sabihin kasi nun, senyalis po ito na pagiging psychopath. Di ba? So yun mga ka-streetwise, so comment na po sa baba at binabasa ko pang lahat yan. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. So thank you mga kababayan, thank you, salamat.